na lang ang agwat nila sa akin at halos pareho kaming nakakunot na ang noo. Napilit inaaninig ang isa't isa. Pamilyar siya sa akin. Habang papalapit sila ng papalapit, pabilis ang tibok ng puso ko. Ngayon ay dalawang di pa na lang ang agwat nila sa akin. Nahistatwa ako. Mabilis na nagrigodo ng dibdib ko. Tinanggal ko ng tuluyan ang salamin sa mata habang nakaawang ang bibig ko. Halos hindi ako makapaniwala dahil ang pamilyar na mukha na nasa harapan ko ngayon ay walang iba kundi ang taong hinahanap-hanap ng buong sistema ko. Yung taong matagal nang hinahanap ng puso ko. Luke? Zion? Halos hindi ako makapaniwala sa taong nasa harapan ko. Hindi ko inaasahan na dito ko siya makikita. Siya yung taong hinahanap-hanap ng buong sistema ko. Halata rin sa mukha niya ang pagkabigla. Napalitan ng ngiti ang pagkabigla niya. Inilahad ang palad upang makipagkamay sa akin. Pero iba ang ginawa ko. Walang patumpik-tumpik na. Mabilis at buong pananabik ko siyang niyakap. Mahigpit. Ramdam kong nagulat siya. Pero wala na akong pakialam. Ang tagal ko nang gustong gawin to. Ang yakapin siya ng mahigpit. Wala akong pakialam kung may nakatingin sa amin. Hindi kaagad ako bumitaw. Hindi ko mapigilan ang tuwa. Dahil nakita ko siya ulit. Kung pwede nga lang buong araw ko siyang yakapin, gagawin ko. Halos maluha ako sa tuwa. Pero pinigilan ko. Para akong nakalutang sa alapaap sa mga sandaling yun. At ang bilis ng tibok ng puso ko. Halos buhating ko siyang niyayakap dahil sa pagkasabik ko. Taina, mahal na mahal ko talaga siya. Sabi ko sa isip ko. Nahimasmasa na lang ako ng tapik-tapikin niya ang likod ko. Bro, hindi na ako makahinga. Medyo mahirap niyang sabi. Saka ako bumitaw. Kinalma ang sarili at muling umiti sa harap niya. Puta bro, kamusta ka na? Galak na galak kong tanong. Magkakilala po pala kayo? Nag-aalang singit na tanong ni Donna. Sabay kaming tumingin sa kanya at ngumiti at tumango. Sige Sir Zion, maiwan ko muna po kayo kay Boss Luke. Saka tumalikod at tumungo sa golf cart. Eto Z, ayos lang. Pucha, ginulat mo ko Bakit ka pala naparito? Wika ni Luke. Masigla ang ngiti niya na parang walang bakas na hinanakit na dala ng kahapon. Mas ramdam ko ang saya niya sa mga mata na nakita akong muli. Nagdiwang ang puso ko. Ikaw nga tong halos di ko makilala dyan Ang laki ng pinagbago mo. So, ikaw pala yung may-ari ng farm na to? Tumango siya habang nakangiti. Malaki naman talaga ang pinagbago ng itsura niya. Mas naging matured pero in a good way. Mas gwapo siya ngayon. At halatang hindi pinabayan ang pagde-gym dahil mas matikas ang tindig niya ngayon kaysa noon. Nailahad ko sa kanya ang pakay ko sa pagpunta ko rito. Naging maayos naman yung deal namin at siya pa mismo ang nagpasimunong magbigay ng mas magandang presyo. Nakapagkwentuhan na rin kami ng ilang bagay tungkol sa mga negosyo namin. Pansin ko rin ang pagiging profesional niya sa pamamaraan ng pagsasalita niya. Siyempre, ginalingan ko rin ang pakipag-usap sa kanya. Kailangan ko magpa-impress. Nakakatuwa lang isipin na kung dati ay puro kalokohan yung pinag-uusapan namin, ngayon puro negosyo na. Adulting 101.
Z, gusto mo bang makita yung taniman ng organic mangoes? Alok niya. Sure! Excited ko sabi. It's a little bit far from here. I'll call Donna para may masakyan ka. Sabi niya, sabay dukot ng cellphone sa bulsa. Nakaisip ako ng mas magandang paraan. Wait, look! Pagpipigil ko sa kanya. Pwede naman akong sumakay dyan sa kabayo mo. Malaki naman yan at tingin ko kakayanin tayo ng dalawa. Suggestion kong nakangiti. Tinignan niya ako na tila naninigurado sa sinabi ko. Sinalubong ko naman siya ng nangungumbinsiking tingin. Come on, Luke. Don't deprive me the chance to get closer to you. Usal ng isip ko. Are you sure, Z? Oo naman. Natatakot ka ba na... Tinutol agad niya yung sinabi ko. Namanyakin kita. Tinuloy ko sa isip ko. It's not like that. Baka lang kasi mahulog ka. Medyo maselan kasi itong si Harley. Tukoy niya sa kabayo. Okay lang kung ikaw naman yung sasalo. Kahit ilang beses akong mahulog, okay na okay. Usal ng korning isip ko. Napangiti tuloy ako. Okay, sige. Maglalakad na lang ako. Hindi naman siguro ganun kalayo yon. Saka ako nagsimulang humakbang sa direksyong tinutukoy niya kanina. Sandali lang, Z. Tatawag ako na si Donna. Malayo yun, bro. Pagpipigil niya sa akin. Huminto ako at humarap sa kanya. Wag na. Hindi naman kailangan. Dalawa lang ang magpipilian natin. Maglalakad ako o isasakay mo ako dyan sa kabayo mo. Huwag ka na kasing umarte, Luke. Hindi mo ba nararamdaman na gusto ko lang makachancing sa'yo? Baka nakakalimutan mo. Kapag gusto ko, gagawin ko ng paraan. Bilyong usal ng isip ko. Ibinalik niya ang phone sa bulsa. Saka tumingin sa akin. Napangiti ako. Sigurado kasi akong pasasakayin niya ako. Sige, Z, kung yun ang gusto mo. Tumalikod siya at dahan-dahang tumungo sa kabayo. Halos umabot na sa magkabilang tenga ko ang ngiti ko dahil sa tuwa. Simulan mo na, bro, ang maglakad. Dugtong ni Luke. Ha? Pucha! Akala ko nakalusot na. Seryoso? Paglalakarin mo talaga ako? Bro naman, parang wala naman tayong pinagsamahan yan eh. Pagmamakaawa ko. Nagkunwari ako malungkot. Saka tumalikot at nagpatuloy na maglakad. Umaasang susuyuin niya ako. Wow, ang baduy ko, no? Teka lang, Z. Pahabol niya. At napangisi ako. Muli akong humarap na may malungkot na mukha. Napahinga siya ng malalim. Sabay kibit ng balikat. Natanda ng pagsuko. Naikinuntuwa ako. Dahil sigurado akong wala sang choice kundi ang sumakay ako sa kanya. Sa kabayo niya. Sinamaan niya ako ng tingin. Ang tigas ng ulo. Sabay talikod patungo sa kabayo. Halika na! Sinabay ng pagkaway ng pag-anyaya. May mas matigas pa dyan kaysa sa ulo ko, Luke. Kung alam mo lang. Sabi ko na naman sa pilyong isip ko. Pailing-iling na lang ako sa mga kalokohang naiisip ko. Mabilis ang hakbang na sumusunod sa kanya. Pareho na kami nakasakay. At nagsimula nang maglakad si Harley. Hawak ng kanyang kanang kamay ang tali, habang kaliwang kamay ay nakapatong sa binti niya. Habang ang dalawang kamay ko naman ay nakapatong sa pagkabilaan kong binti. Medyo lumayo na kami sa pinapanggalingan namin. Walang imikan.
Sanay naman akong sumakay ng kabayo dahil madalas akong isama ni Papa sa training camp nila. Maya-maya ay biglang nagulat si Harley. Tumama sa mukha niya ang tuyong dahon ng mangga na nilipad ng hangin. At dahil doon ay napabilis ang takbo niya. Sinamantala ko ang pagkakataon. Mabilis akong yumakap sa kanya na tila ba takot mahulog. Naramdaman kong bahagya siya nakiliti at tumutol. Pero mas sinigpitan ko hanggang sa hinayaan niya na lang ang mga kamay kong mahigpit na nakayakap sa kanya. Dinig kong sabi niya na sinabayan pa ng pag-iling. Hindi ko man makita yung mukha niya pero napansin kong ngumiti siya dahil sa bahagyang paggalaw ng panga niya. Para-paraan lang yan, boy, sa isip ko. At napangiti na naman ako. Sa pagkakadikit namin yun ay mas lalo kong naamoy ang singaw ng katawan niya. Nagdulot to ng kakaibang init sa aking pakiramdam. Halos mapapikit ako habang napapasinghap para lalo ko siyang maamoy. Ang bango ni Luke. Namiss ko to. Behave ka lang dyan, Baby Z. Hindi pa sa ngayon. Saway ng utak ko kay Baby Z na noon ay magsisimula na magwala at kumawala sa pantalon ko. Halos suntukin na ng puso kong likuran niya nang dahil sa labis sa pagkabog nito. Ang sarap damhin ng init na nagmumula sa katawan ni Luke. Ito yung isa sa mga hinahanap ng sistema ko. Ang mapadikit sa kanya. Ayoko na yatang matapos ang pagkakataong ito. Bumalik naman sa pagkakalma si Harley at unti-unting naging banayad ang paglalakad nito. Bro, okay na. Hindi ka na mahuhulog niyan. Pwede mo nang pakawalan yung abs ko. Seryosong sabi ni Luke. Pero tila wala yata akong baon na hiya. Ganun ba? E di patakbuhin mo pa. Mahanto ko sa kanya. Ha? Sira ka ba? E di pare-pareho tayong mahuhulog nito. Angal niya. Gago. Hulog na nga sa'yo eh. Siyempre sa isip ko lang yung sinabi. No choice. Bumitaw na ako sa pagkakayakap sa kanya. Napakadamot naman. Upakan ko kaya to gamit ang labi ko. Reklamo ng isip ko. Buwaba kami nang marating namin ang destinasyon. Marahan akong umupo na nakapatong ang kanang kamay sa kanang tuhod, habang kaliwa naman ay ginamit kong pantukod ng katawan. Naiwan si Luke na nakatayo at nakatalikod sa akin. Sinasalaysay niya kung ilang puno ng organic mangoes meron sila at kung ano-ano pa. Yung iba, hindi ko na maintindihan dahil nakatingin lang ako sa likuran niya. May kung ano-anong itinuturo siya, pero hindi natinag ang mata kong nakatuon sa likuran niya. Nakangiti ako. Napakarami naglalaro sa aking isipan. Para ako nananaginip ng gising habang pinagmamasdan siya. Hindi ko malaman kung bakit parang wala akong narinig sa mga sinasabi niya. Habang ang mata ko naman ay masigasig na pinag-aaralan ang bawat kilos niya. Parang bumabagal ang lahat sa paligid ko. Kahit ang pagbagsak ng dahon sa mukha ko, ay hindi ko na pinapansin. Huwag lang masayang kahit isang segundong pagmamasid ko sa kanya. I miss you. Walang malay na sinabi ng bibig ko. Bigla siyang bumali ang tingin sa akin at buong pagtataka akong tinignan. Putik! Napalakas ata yung pagkakasabi ko. You're not even listening, are you? Alanganin kong inalis ang tingin sa kanya. Nakaramdam ako ng pagkailang. Pucha naman, Zion. Mukha kang tanga. Mag-isip ka ngayon ng palusot. Sabi ng isip ko. Oo. Nakikinig ako. Sabi mo nga na minana mo ito sa great-great-grandmother ninyo. Sabi ko.
Isa din kasi yan sa mga nabanggit niya kanina. Bago ako nawalan ng sense of hearing. Napailing na lang siya at marahang tumabi sa kinaupuan ko. Kamusta nga pala bro yung mga tropa? Tanong ni Luke. Ayos naman Brad. Nakikita pa rin naman kami paminsan-minsan. Ikaw nga lang yung wala eh. Tugon kong sabay sulyap sa kanya. Busy lang bro. Sabay tipid niyang ngiti. Tumungo na lang ako. Nag-iisip ng mapag-uusapan namin. After all this time, nandito ka lang pala? Kung alam ko lang, sinadya kong putulin ang sasabihin ko. Kung alam mo lang, bakit Z? Seryosong tanong niya sabay tingin sa akin. Nailang ako. Kung alam lang namin ng mga tropa, edi sana dumalaw kami sa'yo. Palusot ko. Gusto ko lang sana sabihin na ilang beses na akong pabalik-balik dito. Kung alam ko lang na nandito ka, hindi na ako naghihirap pa. Hindi naman. Paalis-alis rin kasi ako dito, Z. Nagpunta ako sa New Zealand sa tita ko para sa mas advanced na idea about agriculture. Minsan nasa Mindanao rin ako para mag-aral na pag-cultivate ng mga pinya at saging. Nag-isip ulit ako ng papagkwentuhan. Ayokong sayangin ang oras na magkasama kami. Naalala mo po ba si Kaiser Paul? Tanong ko. Sandali siya napaisip. Yun ba yung nasa unahan umuupo? Yung nakasalamin na matalino at madalas bulihin ni Ray? Tugon ni Luke. Oh bro, siya nga. Akalain mo, mag-boyfriend na yung dalawang yun ngayon? Pasigla kong sabi na sinabayan ng tawa. Nakakapagkwentuhan na rin kasi kami ni Ray. Hindi rin kaila sa tropa ang relasyon nilang dalawa ni Kai. Oh talaga? Si Ray at si Kai na? Gulat siyang tugon dahil sa nalaman. Tapos nagtawanan kami. Naalala ko yung time na pinahiyaan ni Ray si Kai sa cafeteria. Kaso, palaban pala tong si Kai. Sa halip binuhos niya kay Ray ang dala-dala niyang mango shake. Di tuloy madrawing yung itsura nito kumol. Banas na banas ang loko. Sabay tawa na kwento ni Luke. Oo nga Brad. Nakakatawa nga yun. Halos mangudgod ang mukha niya sa semento dahil nadapa siya. Kakahabol kay Kai. Pagpapatuloy ko. Akalain mo yung aso't pusa na yun. Magkakatuluyan pala sa huli. Napahinto ko sa pagtawa at seryosong tumingin sa kanya. Kung hindi lang talaga ako gago noon, edi sana tayong dalawa rin sabi ng isip ko. Para bang nabasa niya yung nasa isip ko. Otomatikong tumigil siya sa pagtawa at napatingin sa akin. Nagkatitigan kami. Pero sabay din nagbawi at nagkailangan. Mahabang katahimikan rin ang lumipas. Wala ni isang nagsalita para sa amin. Ramdam ko yung gap sa pagitan namin. Mas maingay pa ang mga ibon. Pag-ihip ng hangin. At ang pagngunguya ni Harley ng damo. Siguro, ito na yung tamang pagkakataon na humingi ako ng tawad sa kanya at mapag-usapan namin ang nararamdaman ko sa kanya. Luke. Oh bro. Tugon niya sabay tingin. Muli kami nagkatitigan. Tungkol sa nangyari dati. Palipat-lipat ang tingin niya sa magkabilang mata ko. Saka binawi ang tingin at dahan-dahang tumayo.
Ramdaman ko ang iniiwasan niyang mapag-usapan ng nakaraan. Brad, tara na. Medyo umiinit na dito eh. Lunchtime na rin eh. Tara, treat ko. Sabi ni Luke nang hindi tumitingin sa akin. Abala siyang tanggalin ang pagkakatali ni Harley at inayos ang maupuan namin sa likuran nito. Medyo nalungkot ako sa ginawa niyang pag-iwas. Pero hindi ako susuko. Darating ang panahon na mapag-uusapan namin ito. Ngayon pa ba? Kung kailan alam ko kung nasan siya matatagpuan? Hindi ako susuko, Luke. Handa akong maghintay. Nang marating namin ang opisina ay sinabihan niya akong iwan ko munang kotse at sumakay sa kotse niya. Akala ko doon kami sa bahay nila kakain pero dinala niya ako sa isang restaurant na hindi naman kalayuan. Mukhang masarap naman ang pagkain doon. Nakakapagkwentuhan naman kami pero sadya naming iniiwasan ang mga bagay-bagay na nakakapagpaalala sa nangyari sa amin sa nakaraan. Naikwento niyang Soledad Ocampo ang pangalan ng great-great-grandmother niya na siya namang pinanggalingan ng pangalan ng farm. Wala na raw yung parehong parents niya at sila na lang ng kuya niya ang natitira. Maging ang lola nila na apo ni Soledad ay pumanaw na noong nakaraang 2 taon. Nag-iisa lang ang anak nito at yun ang daddy nila. Kaya silang dalawa ng kuya niya nagmana ng mga ari-arian. Bukod pa sa negosyo na iniwan ng daddy nila. Dalawa sila ng kuya niya nagmamalakad ng farm. At kasalukuyang naka-out of town ito para sa ilang business trip regarding sa pag-export ng mga products nila. Nakaramdam ako ng guilt dahil sa mga nalaman ko. Naturingan akong best friend ni Luke pero ni isa sa mga sinabi niya hindi ko nalaman noon. Ni hindi ko nga alam na may kuya pala si Luke. Ganun pala ako ka-self-centered noon. Puro sarili lang ang iniintindi. Gusto ko sanang itanong kung kamusta ang puso niya kaso hindi pa sapat ang lakas ng loob ko. Lalo na yung ipiniramdam niya kaninang hindi siya komportableng pag-usapan ang mga ganung bagay. Matapos kami mananghalian ay nagpaalam na siyang umuwi. Ganun din naman ako. Pero bago siya makalis ay tinanong ko kung pwede ko ba siyang dalawin ulit. Umuo naman siya. Habang nasa daan pa uwi ay bigla kong kinabig pabalik ang sasakyan ko. Naisipan kong magrenta na lang muna ng malapit na hotel sa bayan na malapit sa kanila. Total naman, may mga gamit naman ako sa sasakyan na sadya akong dinadala para sa mga emergency na lakad. Tinawagan ko si Daddy para ipaalam ang sitwasyon. Binilin ko rin na siya na muna ang bahala sa negosyo. Nag-aalangan pa siya ng una pero bago matapos ang usapan ay pumayag rin ito. Narating ko ang bayan at hindi naman ito kalayuan kila Luke. Tanging motel lang ang nakita kong pwedeng pagrentahan. Naligo muna ako para ma-refresh. Bala ko kasing bumalik kina Luke. Palalagpasin ko pa ba? Samantalang ito na yung pinakahihintay ko. Brad, hindi ko alam na may kuya pala si Luke. Sabi ko kay Ray sa kabilang linya. Tumawag kasi ako para ibalita sa kanyang nangyari. Si Ray ang nag-iisang miyembro ng tropa na tanging nakakaalam ng nararamdaman ko kay Luke. Matagal na daw niya kasing napapansin noon na may kakaiba sa aming dalawa. Tumibay yung hinala niya noong gabing inaya ko siyang mag-inom dahil sa sobrang selos ko. At mula noon ay hindi na nila muling nakita si Luke. Wala akong nagawa kundi aminin sa kanyang lahat. Ayun ba? Oo, alam ko. Biglang putol niyang sabi na nasundan ng mahina ang murang, shit. Nagtaka ako. Bakit parang pakiramdam ko may tinatago siya sa akin? Ha? Teka lang, Ray. Anong alam mo? Hindi siya nagsalita. Ray!
Mariin kong ulit. Narinig kong huminga ito ng malalim. Brad, sorry. Pero sana, wag mo nang sabihin to kay Luke, ha? Bakit? Ano bang dapat kong malaman? Mag-promise ka muna. Paninigurado niya. Oo, promise. Sabihin mo muna. Hindi ko sasabihin sa kanya. Naintriga lang talaga ako sa sasabihin niya. Kasi, yung lalaking pinagsesilosan mo dati, yun lang naman yung kuya niya. Ano? Kuya ni Luke? Bulalas ko.